Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ang ating pong talata ay mula sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 1, at ito ang nasasabi. Kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ito po ay bahagi ng isinulat ni Pablo para kay Timoteo sa loob ng kulungan upang i-encourage si Timoteo na maging matatag at matibay ang pananampalataya upang ipagpatuloy at ibahagi ang mabuting balita sa mga taong tapat at magtuturo din naman sa iba. Ang unang kabanata na ikalawang Timoteo ay tumutukoy sa pagpapaalala ng pananampalataya ng ninuno ni Timoteo na si Luis at ng kanyang inang si Eunice at kung paano ito nagpapatuloy sa kanya. Sinasabi sa talatang ito kung paano maging malakas sa biyayang na kay Kristo Jesus at hindi dapat tayo dumipende sa ating sariling kakayanan. Ito ay nabanggit ni Paul sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 7 and 8. For the Spirit of God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So do not be ashamed of the testimony about our Lord or of me, His prisoner. Pinapaalala ni Pablo sa mga sumusunod na talata kung paano siya nagtiis tulad ng kriminal at nakulong, subalit ang salita ng Diyos ay hindi dapat natatanikalaan at dapat magpatuloy. Bilang mga mananampalataya, tayo ay dapat maging halimbawa ng pagiging tapat at matatag sa pagpapatuloy sa pagbabahagi ng kaligtasan, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pagtitiwala natin kay Jesus at sa biyaya niya, hindi tayo dapat matakot o mahiya magpahayag sa ating pananampalataya kahit anuman ang hamon ng ating hinaharap. Sa tulong ng Espiritu Santo, patuloy tayong maging tapat at handang magpatotoo sa kadakilaan ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng biyaya niya, nagiging mga instrumento tayo ng kanyang pagliligtas sa iba. Mapalad tayo at maging kabahagi ng kanyang plano ng kaligtasan at pagpapala sa mundo. Amen.